our topic is all about science and technology during the 20th century. So sabi dito, it is not skeptical that 20th century is one of the most noticeable in the history of humans. Its incomparable technological advances and scientific discoveries. There was a lot of new technologies made and science discoveries. Technology was rapidly developed in the 20th century with the use of scientific method and funding for research. It has helped to achieve the advancement of modern science and technology. With the ascension of new technology, it enhanced the communication and transportation systems of humans and brought it closer to people. The 20th century was the most noticeable and important periods in human history kasi maraming scientific discoveries at technological innovations ang nangyari. During this time, researchers and scientists developed new inventions that changed the way people live, work, and communicated. Dahil sa continuous scientific research at improvements in technology, nagkaroon ng malaking advancement sa medicine, transportation, communication at industry. Ang mga developments na ito made life more convenient and improved people's quality of life. At ito rin yung naging foundation ng modern society na meron tayo ngayon. So ito naman is the 20th century is divided into periods before and after 1945. From 1900s to 1945, the world experienced the two world wars. After 1945, countries focused on preventing another major war and promoting peace. The year 1945 became a turning point because of the first atomic bomb test at Alamogordo, New Mexico in July 1945, which marked the beginning of the nuclear age. So, next po, dito naman, the 20th century began on January 1, 1901 and ended on December 31, 2000. It was the 10th and final century of the second millennium. This period was marked by major scientific discoveries, technological innovation, and historical events na nagdulot sa atin ng malaking pagbabago. So, 1900, Max Planck proposes quantum theory. Max Planck, a German physicist, is best known as the originator of the quantum theory of energy, for which he was awarded the Nobel Prize in 1980. Noong 1900, iminungkahi ni Max Planck, isang German physicist, ang quantum theory. Quantum theory, the theoretical basis of modern physics that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. Ang quantum theory ay nagsasabing ang enerhiya ay hindi tuloy-tuloy kundi nahati sa maliit na pakete na tinatawag na quanta. Development of quantum computing improves computing capabilities beyond what is possible using today's computers. This discovered the radiation from glowing body changes in color. Country, German, uses computer backlit LCD or camera. Mahalaga ang ambag ni Max Planck dahil siya ang naglatag ng pundasyon ng modern physics. Ipinapaliwanag niya kung paano naglalabas ng enerhiya ang mga bagay kapag umiinit. Dahil sa kanyang teorya, nabuo ang mga makabagong teknolohiya tulad ng computer, LCD screens, digital cameras. Next slide. 1910, Ernest Rutherford discovers the atomic nucleus. In 1909, Ernest Rutherford studied reporting some unexpected result from an experiment. In the now well-known experiment alpha, particles were observed to scatter backwards from a gold foil. Almost all matter in the universe is concentrated within atomic nuclei, and nuclei are made up of neutrons and protons. Si Ernest Rutherford ay nagsasagawa ng gold foil experiment. Pinapatukan niya ng alpha particles ang manipis na gold foil. Inasahan niyang so lamang ang daraanan ng mga particle. Ngunit may ilang particle na bumalik o lumihis na hindi inasahan. Dahil sa eksperimento, napag-alaman niya na ang atom ay halos walang laman, mostly empty space. Sa gitna ng atom ay may nucleus na maliit ngunit napakasiksik. Ang nucleus ang naglalaman ng protons o positive charge at kalaunan ay nalaman mayroon ding neutrons.
Ang electrons negative charge ay nasa paligid ng nucleus. Fission, when a large nucleus falls apart to form smaller atoms. Ang malaking nucleus ay nahati sa mas maliit na nucleus. Naglalabas ito ng napakalaking enerhiya. Ginagamit ito sa nuclear power plants upang makagawa ng elektrisidad. Fusion, when lighter atoms are forced together to produce a heavier atom. Ang dalawang magagaan ng nucleus ay nagsasabi upang bumuo ng mas mabigat na nucleus. Mas malaki pa ang enerhiyang nalilikha kaysa fission. Ito ang prosesong nangyayari sa araw at iba pang mga bituin. Uses turbine, torques, and electric generator nuclear power plants. 1915, Einstein publishes his general theory of relativity. Before he introduced this theory, Einstein first published the special theory of relativity in 1905. This theory explained that the speed of light in a vacuum remains the same for all observers, no matter how fast they are moving. After spending 10 more years studying and improving his idea, Einstein published the general theory of relativity in 1915. This theory explains that very massive objects, like such as the Earth and the Sun, can bend or distort space and time. Because space is bent, objects are pulled down, these massive objects. This is what we experience as gravity. How do we put it in a simplest way or where everyone can understand us much better? Let's have an example. Let's do mattress, bed, mattress as space, and a heavy ball, marble, as earth. So, if we put the heavy ball, the earth, on the mattress will bend. It will sink, right? Kasi heavy yung nilagay natin doon sa may mattress. Mabigat siya, so nabibend siya. And if we add another marble, a small marble, and we try to roll it sa mattress, mapupunta siya doon sa may gilid nung heavy marble, yung earth. Kasi nakabend yung mattress. So pag nag-roll siya, mapupunta siya doon, mabibend siya. Okay? So, parang ayun din na experience natin sa gravity. And I hope you all understand that. So, the general theory of relativity became one of the most important scientific discoveries because it helps scientists better understand gravity. Mas na-understand nila, mas napag-aaralan nila. And the movement of the planets, stars, and the universe. So, to summarize, Einstein's general theory of relativity explains that gravity is caused by the bending of space and time due to massive objects. So moving on to the next slide. 1953, Francis Crick and James Watson discovered structure of DNA. To clarify, hindi po sila yung unang nakadiscover ng DNA. Sila po yung unang nakadiscover kung ano itsura ng DNA, kung ano shape nun. DNA or
Technology and Society and 20th Century. Technology is central in war and peace. Sa panahon ng giyera, ginagamit ang technology para makagawa ng makabagong sandata at para na rin sa komunikasyon. At sa panahon ng kapayapaan, ginagamit ito upang mapabuti ang buhay ng mga tao, tulad ng edukasyon at transportasyon. The change in instruction method and scope led to an increased production of technology. Dahil sa pag-unlad ng industriya at mga makina, hindi na mano-mano ang paggawa, mas napabilis at mas napadami na ang paggawa ng mga produkto. There is remake in man's way of life all over the globe. Dahil sa radyo, TV, at kalaunan ay naging internet, nagkaroon ng standardization. Halos pare-pareho na ang paraan ng pagtatrabaho ng mga tao at pag-entertain sa mga tao mula sa iba't ibang mundo. At three separate aspects. First, structural change, the professionalization, specialization, and institutionalization of technological work. Ito naman ay tumutukoy sa pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho at ang mga professional ay may sapat na edukasyon at kasanayan. At ang specialization naman ay nakatuon lamang siya sa isang partikular na gawain o larangan. At ang institutional, ito naman ay ginagabay ng mga paaralan, kumpanya at pamantayan. At sa madaling salita po, ito po ay professional at organisado na ang mga taong nagtatrabaho sa teknolohiya. Second is change in methods, the new relationship between technology and science. Noon, ang anggam po ay nakatuon sa pag-aaral at pagtuklas sa bagong kaalaman habang ang teknolohiya naman ay ginagamit upang maisagawa ang mga natuklasan sa praktikal na paraan. Ngayon naman ay ang teknolohiya ay tumutulong na sa agham sa pamamagitan ng mga kabagong kagamitan tulad ng computer, microscope at AR or artificial intelligence. Dahil dito, mas napabilis at naging epektibo ang pananaliksik. And third is the system approach. Halimbawa po ay kapag gumagawa ng isang bagong sistema ng transportasyon, hindi lamang po nakatuon ito sa sasakyan mismo. Iniisip din po kung paano ito makikipag-ugnayan sa mga pasahero at ang layunin po nito ay tiyakin ang buong sistema ay gumagana ng maayos at epektibo. Technological research has not only a different methodology from invention, it leads to different approach known as innovation, or the purposeful and deliberate attempt to bring about throughout technological means a distinct change in the way man lives and in his environment. Scientific discovery has always been measured by what it adds to our understanding of natural phenomena, the test of Car is one of the most revolutionary development of the century. Ibig sabihin po nito, ang kotse raw po ay isa sa pinakamahalagang imbensyon noong unang panahon dahil pinapadali o pinapabilis po nito ang paglalakbay ng mga tao noong unang panahon. Halimbawa po, kung dati po ay inaabot ng ilang oras ang paglalakbay bago makarating sa isang lugar, nung dumating po ang kotse, is mabilis na po silang nakakapaglakbay gamit ang mga kotse.
Radiant line in the combustion engine, a 19th century invention whose overall impact was not fully exfoliated until Henry Ford devised a system of mass production for Model T in 1908. Ang kotse po ay gumagamit ng combustion engine o makina na pinapagana ng gasolina. Pero noong una is matagal at mahal po itong gawin kaya hindi po lahat ng tao is nakakabili. Halimbawa po, noong unang lumabas yung cellphone is mahal at kakaunti lang ang may kayang bumili. Noong 1908, gumawa po si Henry Ford ng mass production o assembly line system. Dahil po dito, mas napabilis na po ang paggawa ng mga kotse, kaya katagalan is bumaba na ang mga presyo nito. Halimbawa, kung dati ay isang kotse lang ang natatapos sa mahabang oras, dahil sa assembly line system is marami na pong kotse ang natatapos sa isang araw. After the introduction of division of labor and the assembly line system, affordable cars were crunched out, leading to dramatic changes in society. Ang division of labor is bawat worker ay may kanya-kanyang ginagawa. Halimbawa, sa paggawa ng burger sa fast food, ay ang bawat worker is may kanya-kanyang ginagawa. Ang isa ay nagagawa ng tinapay, ang isa ay nagluluto ng patty, at ang isa ay nagbabalot. Ganito ang ginawa ni Henry Ford na assembly line para mapabilis ang paggawa ng mga kotse. Mass transportation linked people together by joining rural areas to urban centers, and its primary contributor to the world economy. Ibig sabihin po, mas napapabilis o napapadali na daw po ang pagpunta ng mga taong taga-probinsya sa mga lungsod. Mas napapabilis na rin po ang paghahatid ng mga produkto sa mga lungsod, kaya po ang mga negosyo ay umuunlad. Halimbawa po, ang mga gulay po na galing po sa bukid is madali na pong nahahatid gamit ang mga kotse. Ford assembly line was later made more efficient with the use of robots, machine that could mimic human tasks. Habang lumilipas po ang panahon, mas gumaganda po ang assembly line system dahil gumagamit na po ng mga robot o makina ang mga tao. Halimbawa po sa car factory, sa mga car factory po ngayon is gumagamit na po sila ng robot at ito po ang mga nagwe-welding, nagpipintura ng mga kotse, kaya mas mabilis na pong maaayos ang paggawa ng mga ito. 1903, the Wright brothers fly their plane. Ang magkapatid na Wilbur at Orville ay dalawang Amerikanong tinuturing na pioneer o pasimuno ng modernong aviation. At ang magkapatid ay nakaimbento ng airplane na tinatawag na powered fixed aircrafts. Ito ay sasakyan panghimpapawid na gumagamit ng fixed wings at pinapatakbo ng thrust mula sa makina or jet engine. Gamit ang powered fixed aircrafts ay naging mabilis ang paglilipat ng mga tao at produkto mula sa malalayong lugar at naging sentro rin ito ng depensa at digmaan. Of technological work. Technology has become science-based. Its method is systematic research and what was formerly invention and innovation today. It was World War I that brought about the change. Technology has become, in this century, somewhat of a science in its own right. It has become research, a separate discipline having its own specific methods. Technology follows the work of scientists. Therefore, electrical technology has been closely related to the physical science of electricity. So, noong 20th century, naging science-based ang technology. Ibig sabihin po, gumamit na ito ng systematic research o maayos na planadong pananalagsik bago makagawa ng bagong teknolohiya. Dahil din po sa World War I, mas lalong umunlad ang teknolohiya at naging mas napalapit ang science at technology. Po na ito, makikita niyo po sa picture sina Alexander Graham Bell at si Herman von Helmholtz. So si Alexander Graham Bell po ay isang scientist at gumawa siya ng telephone. At dahil sa kanyang invention na ito, naging mas mapadali at napabilis ang pakikipag-usap ng mga tao at sa malayong lugar po sila. While si Herman von Helmholtz naman po ay isa din siyang scientist na nag-aral kung paano nilikha o naririnig natin ang tunog. Dahil dito ang kanyang pag-aaral ay nakatulong sa pagbuo ng mga teknolohiyang ginagamit sa tunog at komunikasyon natin ngayon.
Guglielmo Marconi on radio. Radio. Although its technology exists before the turn of the century, the radio did take off as a communication medium until the 1920s. It gave rise to live news and entertainment programs. The radio acted as a galvanizing force during World War II, and it continues today to play a vital role in disseminating information. News portable battery-less radios operated by cranking a small handle on the side to generate electricity allow anyone in the world to listen in, helping make the radio probably the most accessible communications device on the planet. Ang radyo na inuugnay kay Guglielmo Marconi ay may existing na teknolohiya noon pa. Pero, naging widely used lang siya bilang communication tool noong 1920s. Nagbibigay ito ng live news at entertainment. Naging mahalagang paraan ng pagkakaisa at pagbabatid ng impormasyon noong World War II. At mahalaga pa rin hanggang ngayon ang mga portable at batteryless na radio ay ginawa itong isa sa pinaka-accessible na kagamitan sa komunikasyon sa buong mundo. James C. Maxwell on electromagnetic wave propagation theory. He also realized light itself is a type of electromagnetic wave and predicted there must be other invisible forms of this wave like radio wave, microwave, X-ray that travel the same way. Remarkable inventions. Television. Why television weren't widely owned until the 1950s? The basic technology was invented earlier. In the century, our scientists tested the properties of vacuum tubes. The sentence means, even though the basic technology for TV was invented much earlier and scientists had already tested and understood vacuum tubes, television set only became common and owned by most people in the 1950s. It probably had the most impact of any communications device during the 20th century. Television is considered the most impactful because it was the first device that brought moving features, sound, and live event directly to mass audience everywhere. Just 3 households had TV in 1928. When television broadcasting made its debut by the end of the century, the world had around 1 billion sets. Noong 1928, 3 households lang ang may TV dahil bago pa lang to noon. Habang lumipas yung maraming taon at naging mas advanced ang technology, mas maraming tao ang nagkaroon ng TV. Pagsapit ng pagtatapos ng 20th century, umabot na sa humigit kumulang 1 billion television sets sa buong mundo. Not only does it entertain, but it has radically transformed how we gathered our news and information, bringing viewers closer to events as they happen. Ito daw po ay hindi lang ginagamit para manood ng mga palabas at entertainment. Malaki rin yung naging epekto nito sa paraan ng pagkuha natin ng balita at impormasyon. Dahil sa TV, mas mabilis nating nalalaman yung mga importanteng pangyayari at nakikita natin ang mga balita habang nangyayari ang mga to. Computers, an electronic machine that accepts information, stores it, processes it according to the instruction provided by a user, and then returns the results. Ito po ay isang electronic machine na tumatanggap ng information or data mula sa user. Kaya nitong mag-save o mag-store ng data
at mag-process ng information ayon sa instruction na ibinibigay ng user. Halimbawa, kapag nag-type ka ng document sa computer, pinaprocess nito ang iyong ginagawa at ipinapakita ang result sa screen. Charles Babbage referred to as the father of computers. Si Charles Babbage ay tinatawag na father of computers dahil sa kanyang mga idea at disenyo para sa isang mechanical computing machine. His concepts became an important part of the history and development of the modern computer. Magnetic resonance imaging (MRI) is a non-invasive medical test that physicians use to diagnose medical conditions. Physicians use an MRI examination to help diagnose or monitor treatment for conditions such as tumors of the chest, abdomen, or pelvis, disease of the liver. Ang MRI o magnetic resonance imaging ay isang ligtas na pagsusuri na gumagamit ng malakas na magnet at radio waves para makuna ng malinaw na larawan ang loob ng ating katawan. Hindi ito gumagamit ng nakakapinsalang liwanag gaya ng karaniwang X-ray, kaya maganda itong gamitin para makita at ng maayos ang ating lamang loob, kalamnan at iba pang parte ng katawan. Mas detalyado ang nakikita sa pagsusuri ito kumpara sa ibang paraan. Kaya mas madaling malaman ng mga doktor kung anong sakit o problema ang meron ang pasyente. Ginagamit nila ang mga larawang ito para maunawaan ng tama ang kalagayan ng tao at makapagbigay ng tamang lunas o gamot. Example, MRI sa utak, ginagamit para malaman kung may tumor o sugat sa ulo kapag matagal nang sumasakit ang ulo o nahihilo. Second example, MRI sa tiyan. Sinusuri ang atay, bato at iba pang laman loob para makita kung may bukol o impeksyon ng isang tao. Internet knows at the information highways. The internet was 50,000 network strong, spans 7 continents, and reached into space. Ang internet ay malawak na ugnayan ng nagdudugtong sa mga telepono, computer, at iba pang kagamitan sa buong mundo. Dahil dito, mabilis tayo nakakapagpadala ng mensahe, larawan, at impormasyon kahit nasa malayo ang kausap natin. Ang internet ay tinatawag din information highways dahil mabilis nitong ipinapasa ang impormasyon saan man tayo naroroon. Example ng internet, pakikipag-usap, pag-chat sa messenger, video call sa mga kamag-anak sa ibang bansa o ibang lugar. Example pa ng internet, pang-araw-araw na gawain, pag-order na pagkain o gamit, pagbabayad ng bayarin, o pagdalo ng online class. Ang gene therapy ay isang paraan ng paggamot na kung saan inaayos o pinapalitan ang sirang gene ng isang tao para magamot o maiwasan ang genetic diseases. In short, nilalagyan o pinapalitan ng healthy gene ang sirang gene para gumana ulit ng maayos ang cells ng katawan. Air conditioning system. Invented in 1902 by Will S. Haviland Career, modern air conditioning uses scientific principles of refrigeration to control temperature and humidity. During the 1930s, air conditioning became widely used in department stores, offices, railroad cars, in public buildings, and improving comfort and increasing productivity. As one of the most important technological innovations of the 20th century, air conditioning transformed homes, workplaces, hospitals, and industries, greatly improving health, comfort, and quality of life. Ang air conditioning system ay isang teknolohiyang ginagamit upang kontrolin ang temperatura at humimig ng hangin upang mas maging komportable ang isang lugar. Ito ay naimbento noong 1902 na Will S. Haviland Career at naging malawak ginagamit noong 1930s sa mga opisina, tindahan at pampublikong gusali. Itinuturong itong isa sa pinakamahalagang imbensyon ng ika-20 siglo dahil nakatulong ito sa pagbubuti ng kalusugan at kaginhawan at produktiboto ng mga tao. Automatic teller machine. Introduced in 1969, the automatic teller machine (ATM)
revolutionized banking by allowing customers to access their accounts without visiting a bank during business hours. ATM made it possible to withdraw cash, deposit money, transfer funds, and check account to balances anytime, providing convenient banking services. As a major technological innovation of the 20th century, ATM improved the speed, convenience, and accessibility of banking for millions of people worldwide. Ang automatic teller machine ay isang makinang ginagamit para sa mga transaksyon sa bangko katulad ng pag-withdraw ng pera, pagdeposito at paglipat ng pondo, at pag-check ng balance sa mga account. Pinakilala ito noong 1969 at naging mahalagang imbensyon dahil bibigay ito ng mabilis at maginhawang serbisyo sa mga tao anumang oras. Dahil sa ATM, naging mas madali at mas accessible ang serbisyong pagbabangko sa buong mundo. Ang optical fiber ay manipis na hibla ng glass o plastic na ginagamit sa pagpapadala ng data gamit ang light o ilaw. Kapag pumasok ang ilaw sa loob ng fiber sa tamang angle, paulit-ulit itong tumatalbog sa loob hanggang makarating sa dulo. Dahil dito, mabilis at malinaw ang pagpapadala ng impormasyon. Optical fiber. Today, optical fiber forms the backbone of modern communication network, carrying telephone calls, internet data, and cable television signals worldwide. Kapag pumasok ang liwanag sa tamang anggulo sa loob nito, patuloy lang itong tatalbog sa loob at dadaloy hanggang sa kabilang dulo. Ito po ang tinatawag na total internal reflection. Pero kapag masyadong malaki ang anggulo sa pagpasok, lalabas at mawawala po ang liwanag sa pambalot nito. Ang optical fiber ay napakanipis na hibla ng salamin o plastic. Gumagana ito dahil sa total internal reflection. Kapag tama ang anggulo ng pagpasok ng liwanag, patuloy itong tatalbog sa loob at hindi lalabas. Kaya mabilis at siguradong nakakarating ang impormasyon kahit malayo pa. Ito na ngayon ang pangunahing daluyan ng komunikasyon. Dito dumadaan ang tawag ng telepono, internet at sa mga palabas sa TV sa buong mundo. Halimbawa po nito, isipin niyo po na parang tubong salamin ito kahit liko-liko pa ang hugis nito, kapag nagliwanag ka sa isang dulo, lalabas rin ang liwanag sa kabila. Ganon din, ginagawang liwanag ang ating mga mensahe, litrato, video at ipinapadala sa loob ng hibla para mabilis na makarating kahit galing pa sa ibang bansa. The Pre-Technological Civilization of 1990. Only Japan of the non-European, non-Western countries had begun to build up a modern industry and modern technology. Sa lahat po ng mga bansang hindi kabilang sa Europa o kanluran, ang bansang Hapon lamang ang nagsimulang magpatayo ng makabagong industriya at teknolohiya noong panahong iyon. Ibig sabihin po, noon halos mga bansang kanluran lang ang may kakayahang umunlad sa ganitong paraan. Tanging Hapon lang po ang naiiba at nakasabay sa kanila kahit hindi sila kabilang sa grupong iyon. Halimbawa po, para po itong sa klaseng karamihan po ng magagaling na isang asignatura ay galing sa iisang pangkat. Pero may isang klase po na galing sa ibang pangkat na nakasabay at makapagtagumpay din. It was indeed almost an axiom for Western and non-Western alike that modern technology was, for better or worse, the birthright of the white man. Halos naging parang tinatanggap na ang katotohanan po ito ay para sa taga-kanluran at sa mga hindi na ang makabagong teknolohiya ay para sa mabuti man o masama. Ay likas na karapatan lamang na mga puting lahi. Noon po, akala ng lahat ay para lang talaga sa kanila ang pag-unlad at paggawas ng teknolohiya. Naniniwala po sila na ibang tao ay hindi kaya o hindi dapat na magkaroon nito. Halimbawa po, para pong may isang bagay na akala ng lahat ay para lang sa iisang pamilya.
Kaya kapag may ibang pamilya na nakagawa o nakagamit nito, nagugulat o hindi sila makapaniwala. Technology, as a creature of man, is a problematical, as ambivalent, and as a capable of good or evil, as it is creator. Ang teknolohiya po ay gawa ng tao, kaya ito ay puno ng katanungan, may dalawang muka, at kayang makapagdala ng kabutihan o kasamaan, tulad din po ng taong gumawa nito. Wala pong masama o mabuti sa teknolohiya mismo. Nakadepende po sa lahat kung paano ito gagamitin ng tao. Kung mabuti ang intensyon ng tao, magiging mabuti din ang gamit nito. Kung masama naman po, magagamit din ito sa masama. Halimbawa po, isipin niyo po ang isang kutsilyo kapag ginamit sa pagluluto. Nakakatulong po ito, pero kapag ginamit sa pananakit, nakakasama naman po. Ganon din po ang teknolohiya. Nasa tao po kung paano nito gagamitin. Technology remakes social institution, emancipation of human. Dahil sa teknolohiya, mas maraming mga oportunidad ang kababaihan sa pagtatrabaho. Halimbawa, maraming babae ang magiging isang doktor or engineer or mga piloto or online entrepreneurship. Change in organization of work. Pinago ng teknolohiya ng paraan ng pagtatrabaho. Halimbawa, marami ngayon ang nagtatrabaho sa bahay gamit ang kanilang internet at laptop. The role of education. Malaking naitulong ang teknolohiya sa edukasyon. Halimbawa, paggamit ng mga estudyante sa internet katulad ng Google Classroom. Change and warfare. Pinago rin ng teknolohiya ang paraan ng depensahan ng mga bansa. Halimbawa, gumagamit na sila ng drone at satellite sa halip na umasa lang sa mga sundalo. A worldwide technology civilization. Dahil sa teknolohiya, mas madaling magpakipag-ugnayan sa buong mundo. Halimbawa, nakakatawag o nakakapag-video call sa ating mga kaanak na nasa ibang bansa. Man move into a man-made environment. Noong unang panahon, mas umaasa ang mga tao sa kalikasan. Ngayon, mas umaasa na tayo sa mga sistema gawa ng tao tulad ng kuryente, internet, tubig at transportasyon. Halimbawa, kapag nawalan tayo ng kuryente, hindi tayo makakapag-charge ng cellphone, makakagamit ng internet or makakapag-online. Kapag nawalan ng supply ng tubig, hindi tayo makakainom, mahirapan tayong makainom at makapagluto at makapaglinis. Sa madaling salita, mas napapatali ng teknolohiya ang ating pamumuhay. Ngunit naging mas umaasa tayo dito. Kaya mahalagang kagamitan ito ng responsibilidad.